Kulay pula laban sa kulay ube. Mula sa lansangan hanggang sa loob ng plenaryo, nagpahayag ng saloobin ang mga kontra at pabor sa RH Bill. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si June Veneracion. June? Jessica, hanggang sa mga sandaling ito ay todo bantay ang mga grupong kontra at pabor sa reproductive health bill dito nga sa labas ng Batasang Pambansa Complex. Dito sa Southgate kung saan ako naririto sa mga sandaling ito ay nakapwesto itong mga pro-RH bill. Nagkaroon pa sila ng mini concert kanina na pinangunahan ng mga music artists na sina Aisa Sigera at Kupi Chua. Hindi nga lang natin nakikita sa mga sandaling ito yung video na nakuha namin kanina. Nasa Northgate naman, ang mga anti-RH, dasal naman na naging tema ng kanilang pagtitipon. Nanguna sa kanila ang mga taong simbahan. Ang rally ng mga pro at anti-RH ay nagsimula pa kaninang umaga. Crucial itong araw na ito dahil sa botohan sa Kongreso para sa kontrobersyal na panukalang batas. Maaga pa lang, nasa labas na ng Batasang Pambansa Complex ang mga grupong pabor sa RH o Reproductive Health Bill. Ito yung panahon na kung saan susubukan talaga yung paninindigan ng bawat legislators na ipagtanggol yung karapatan sa kalusugan, karapatan sa edukasyon, lalo na ng mga kabataan, sa usapin ng sexual and reproductive health and rights. Habang ang mga kontra sa panukalang batas, sinimula ng araw sa isang misa sa St. Peter's Parish Church sa Quezon City. Pinangunahan ito ni Antipolo Archbishop Gabriel Reyes. Naroon din ang ilang mga anti-RH na kongresista. Sa isang homily, may panawagan pa sa kanila si Lipa Archbishop Ramon Arguelles. Please do not support the money of our people to kill our people. Like the legislators, especially those who are not here today, we pray for you. Please don't sell your souls for 280 million pesos. You are worth more than that. Sa Makati, dinagsari ng mga kontra sa RH Bill ang misang pinangunahan mismo ni Luis Antonio Cardinal Tagle. Patuloy tayong maninindigan sa ating mga paniniwala. Pero pakiusap ko, huwag sanang mawawala ang paggalang, pag-ibig sa bawat isa. Ano man ang magiging kahinatnan, kapag wala ang paggalang at pag-iibigan, mananatili tayong sugatan. Mula sa St. Peter's Parish Church, nagmarcha ang mga kontra-RH patungong Kongreso. Kasama sa prosesyon ang mga alagad na simbahan, iba't ibang religious groups, pati mga estudyante. We are here because we are pro-life, because God is pro-life. Maya-maya pa, nagtagpo ang mga pro at anti-RH sa Southgate ng Batasang Pambansa. Pero payapa rin sila naghiwalay. Gayunman, todo bantay pa rin ang mga pulis. Sa loob ng session hall, napuno naman ng mga alagad ng simbahang nakasuot ng kulay pulang damit ang kanang gallery ng session hall. Sa kaliwang gallery naman, ang mga pro-RH. Samantala, eksklusibong nakuha ng GMA News sa pag-uusap ng ilang mga mambabatas at mga lider ng simbahang Katoliko. Ayon kay Bishop Reyes ng Antipolo, narito sila para magpakita ng suporta sa mga anti-RH na kongresista. Naniniwala rin daw silang mananalo ang mga kontra sa RH Bill. Huwag lang daw babarasuhin ni Pangulong Noynoy Aquino. Sana rin daw, huwag na viva voce o pagsigaw ng ace on ace, daanin ng botohan. Sa Zamboanga City, isang prayer vigil din ang dinaluhan ng mga deboto sa Cathedral of the Immaculate Conception. Habang isang rally naman ang isinagawa kahapon ng mga anti-RH sa Cebu. Jessica, napaka-contrasting ng atmosphere dito sa labas ng Batasan, dito sa Southgate. Kung makikita ninyo ay parang napaka-festive ng mood. May mga sayawan, sa kabilang dako naman yung sa may Northgate kung saan naroon yung mga anti-RH bill proponents ay napaka-solemn ng mood doon at ang kanilang mga kinakanta ay mga pawang kanta ng pagpupuri sa Panginoon. Jessica. Okay. June, clarification lang. Ano kaya yung 280 million na binanggit ni Archbishop Arguelles dun sa kanyang sermon ba yun o speech dun sa simbahan? Medyo hindi ako familiar doon, Jessica, pero ang sinasabi ng mga tao na nandito ay kinakabahan sila
baka nga gamitin daw yung kapangyarihan ng executive branch na para mabraso itong mga kongresista. At ang binabanggit na nga nitong mga anti-RH bill proponents ay ito yung tinatawag na pork barrel. Yan yung pinangangambahan nila, baka daw magkabrasuhan gamit ang pork barrel, Jessica. Okay, mukhang nagdiriwang na yung mga pro-RH dyan sa yung likuran. Nakarating na sa kanila ang balita, I suppose, no, na panalo yung ACE kanina, although nagno-nominal voting pa rin. Yan yung dahilan, Jessica, kung bakit talagang, kita mo naman, talagang kulang na lang magsayawan ng mga tao rito. Mga Gangnam style na ang mga tinutugtog dito sa bahagi na ito ng Batasan Pambansa Complex. Dahil para sa kanila ay victory na yon, yung malampasan, yung period of amendments na yun at matapos na yon at mapunta na talaga sa botohan, Jessica. At kampante sila na meron silang numero para mailusot itong kontrobersyal na panukalang batas na ito. Sa kabilang dako naman, Jessica, ay umaasa ang mga kaparian na magkakaroon ng divine intervention sa mga kongresistang boboto sa reproductive health bill, Jessica. Okay, si Nicki Minaj yata yun, although Gangnam yung step nila. Kanina, Jessica, gano'n niya ito, medyo nag-iba na ng ton. Starship. Maraming salamat, June Veneracion.